Hi everyone, Leonard here from NutriHydro, your quality improvement engineer. Today, nandito tayo sa San Ignacio Farm sa may Nagcarlan. And kasama natin si Mr. Mario, si Sir Mario, ang owner and founder ng farm na ito. Yes. Yeah. Yep. So bro, first things foremost, thank you so much for accommodating us. Alam mo naman bro, we know you're a very busy person. Yet, binigyan mo kami ng konting time, no, para ma-share yung knowledge mo. Particularly, yung pag-uusapan natin yun, which is the sowing, the correct practices, and about nursery preparation. Okay, because we understand that you have a nursery, tapos ikayo rin is nagbebenta ng seedlings. And of course, kapag ang isa sa business model mo is that nagbebenta ka ng seedlings, kailangan you have certain things to consider when it comes to nursery, kung saan mo sila ilalagay. So, therefore, the floor is yours, bro. Go through us, bro, your process. Perhaps we could start sa sa may sowing practice mo. Sure. No problem, sir. So, first, meron tayo ditong lalagyanan, then seedling tray. Kami dito, hindi kami gumagamit, hindi kami nag-direct. So, we use seedling tray. Tapos, kasi yun nga, dahil nagbebenta kami ng so, minsan nga ang nangyayari, kami pa na kinukulang dito para sa taniman niya. Minsan na yan So, yun, ang kailangan lang i-prepare is... Yes. See, let me hold it for you, brother. Oh, yan. Sige, nakikita naman. It's all ours. So, ito yung yung seedling tray mo. Anong practice niyo? Of course, this coco, you're using coco peat. Yan. Ito ay binistay na coco peat. Sterilized. So, yun ang unang kailangan nilang gawin. Sterilized. How do you sterilize, brother? Of course, NutriHydro. The hydrogen peroxide. So, hindi ka na nagpapakulo? Minsan. Pag hindi ka nagmamadali. Pag hindi naman nagmamadali. Pero pagka ganitong bare months, lagi kami nagmamadali sa... It's peak season sa natin. In preparation na sa So itong seedling na yan, lahat yan hydrogen peroxide ngayon yan. I see. So sige bro. Sorry, alam mo naman ako medyo so itong gamit naming styro box is yung grape box. So sterilized din to. Nililinis din namin bago namin taniman. So just to make sure lang. May hirap na kasi dahil nabebenta nga kami ng ng seedlings. Tapos yan raw seeds ang ginagamit. Ang gamit mo is raw seeds. May I know kung anong variety yan? Itong gamit namin is Sanadu. Ito yan. Yung titignan mo, maganda ng nila. Yeah. So, yan. Yan yung ginagamit na. Sige, So, what do you normally do, bro, pag nagsusow kayo? Yun nga, meron ka, naka-ready na siya. Kasi nga, hindi kayo nagdi-direct sowing because you sell seedlings. So, ngayon, meron ka na dito. Anong ginagawa mo afterwards? Ayun lang. Pagkatapos nating i-prepare yan, sterilize and all, direct sow lang. Itatanim lang natin ng... As in, lang siya? Isa-isa. Isa-isa kami dito. Or, sometimes, minsan, nadodoble. Hindi mo kasi, dahil, Masyado maliliit. So, minsan nadodoble, minsan isa lang. Pero yung handman ko dito, sige Buboy, magaling yan. Isa-isa talaga. Isa-isa talaga. Pero hindi ibenta man na dalawa yung nailagay mo kapag nag-umusmo siya. Pwede mo namang siyang... pa siya, maliit pa, no? Hindi bago mo siya i-transplant, pwede mo siyang hatiin sa dalawa. Bago mo siya ilipat sa grow bed, mahati pa naman siya. I see. So okay pa naman. Sorry bro, kasi ako, I'll be honest with you, mas familiar ako sa sowing kapag yung pelletize. Yung pelletize siya. Paano yung sa ganun? Is it the same? You poke and then cover it? Paano ba? Kami dito, pinapatong lang namin. So, patong-patong lang. Medyo mabagal siya, pero yun nga, they're minute. As in, hindi ba siya masyadong delicate? Hindi naman. Kasi usually, ang ginagamit namin, si Kuya Buboy, meron siyang... Tweezer? Chopstick. Basa yun. So, ganyan lang siya? Ganyan lang siya. Tapos, after nyan, i-spray lang namin siya ng Pero, let's say, nakalagyan niya. Of course, meron ng moisture itong kukuhanin mo ba siya tapos bubusan mo siya? Ganyan lang siya. Naka-expose lang siya. So, iba nga siya sa pag yung pelletize. Kasi pelletize, poke ng konti, tapos hulog mo. Ito hindi na. Ganyan lang siya. Okay. Now I understand. And then, of course, when you water, babasahin mo siya. Mababasa na rin yung seeds. Mamomoist na din yan. So, hindi sa top, sa ilalim ba? Hindi, sa top muna. Sa top yung unang, yung unang
watering niya sa top muna sa para top muna. mag-moist yung coco peat tsaka yung seeds. Brother, thank you so much na i-share niyo sa amin. Yung yung process kapag ang nyo ay raw seeds. Oo. Kasi me personally bro, hindi ko na-experience ang raw seeds. Palaging pelletized. So ayun, so iba pala siya. Iba pala. So yan ganyan lang. But after that, of course, you have to water it. And then tapos tatakpan din siya, no? 24 hours puputok na yan. Puputok na siya. And then so pagputok niya, ilalatag na namin siya dito. I see. Okay. Para maarawan I siya. see. Now that you mentioned na yung next stage, which is yung ilalatag niya. Pero pag-usapan naman natin yung isang nabanggit natin kanina, which is yung nursery preparation. Consider me as a zero knowledge when it comes to nursery preparation para mas makarelate yung ating mga growers na gustong magsimula. What is your process, bro? What is your preparation? Things to consider. Dito, kailangan mo i-consider yung araw. Okay. Araw pa rin. Yeah. Sunpat. So, pagkaputok niya, pagka-germinate ng seeds, meaning yung lumabas na yung niya. Yung dahon niya. Cotyledons, yes. Yung mga cotyledons niya. Ila-layer na namin siya dito sa aming seedling bed nyo. Seedling bed namin. Ito yung pinaka-nursery niyo. Nursery area ninyo. Ito yung pinaka-nursery area namin. So, siya, pagka, kaya siya naandito sa, sa area na to. Kasi yung morning sunlight, yun yung hinahabol namin. Kasi pag naandon sa kabilang area, hindi na siya naaarawan ng umaga. Naaarawan yun 8, 9 a.m. na It's too late na. It's too late na. So, kaya dito nilipat yun yung nyo namin. dito. So, kung mapapansin nyo, medyo talaga siya maganda. So yun lang ba yung things to consider when it comes to preparing your nursery? Yung sunpat? Hindi. Kailangan yung tamang tamang ventilation. So, kailangan medyo gumagalaw yung hangin dito sa loob. Yan. So, meron kaming area na labasan ng hangin dyan. Yeah. Tapos, ngayon ang ginagawa namin, pagka medyo meron na siyang yung dalawang dahon, yes. Nagbo-bottom watering na kami. Okay. Oo. Speaking of bottom watering, ano yun? Kasi bro, do you use half strength or full strength? Full strength na kami dito, sir. Full na kayo. Full strength. Any particular reason why? Kasi nung trinay namin na half strength or full strength, mas nagustuhan namin yung laki ng nung full strength. And also, kasi nga pala, nagbebenta ng seedling. So dapat, pag ibebenta nyo sa... Kailangan, ready to transplant. Ready, na matibay na siya. Matibay na. Kumbaga nakapag-adjust na siya. Nasanay na siya doon sa full strength. Wala nang adjustment. I see. So in short, para siyang na-hardened na. Kami dito, hindi na kami nag-harden. Pagka-transplant namin dito, diretso na sa grow bed. So essentially what you did is, hindi naman in-eliminate yung step na yon. But you worked around it na para ma-shortcut siya. But shortcut in a good way, ha? Kasi sanay na yung halaman doon sa strength nung So, hindi mo na siya kailangan ilagay sa ibang lalagyan para i-harden. So, pagka-transplant namin, diretso na kami sa dahil sanay na siya. I see. Hindi na siya mabibigla. Kasi nga, from this environment, dilipat mo siya. So, it's totally different environment. Yun yung isang way namin para mabawasan yung mortality namin. Yun ang gusto kong itanong sa'yo. Kasi, do you have any tips para mas mataas yung kalang germination rate na lang? Yun na lang. Yun nga, kailangan nila i-consider yung mga, yung seeds. Of course. You're talking about seed selection. Seed selection, kailangan maganda yung seeds mo kasi... Tsaka yung seeds mo is akma dun sa area mo. Sa area mo. Correct. Tapos, yun nga, kailangan yung ginagamit mong mga coco peat, especially itong coco peat. The mediums, yes. Kailangan malinis yan. Malinis kasi talaga, pagka hindi mo yan nilinis, sobrang acidic niyan, kakainin lang yan yung seeds. Yung seeds, yeah, correct. Yeah. Bababa yung germination niya, tapos sisisi mo sa seeds. Tatamad-tamad ka. Ayaw mag-sterilize. The word may be harsh, but that is true. Totoo yun, kasi maraming ganun. They just want to feel lazy. Wag nilang yung wag nilang i-shortcut yung process na yun. Yung process, Yung pag-sterilize ng coco peat. Sobrang halaga niya talaga. Na hindi ka po pwedeng mag-shortcut. Wag on that stage, Tapos, yun nga, since in-eliminate na namin yung pag-harden, kasi sa aming experience lang naman kami dito So, namamatayan kami sa ganun. Pagka
transfer tapos i-harden pa i-harden namin. pa siya, So kaya ang ginagawa namin, pagka-transplant diretso na kami Diretso sa na. Kasi pag naggaling ka sa Diretso half na sa bed, strength, maninibago siya pag nag-full exactly. ka. Oo, correct, So correct. kaya ang ginagawa namin, full na agad pagka putok niya pa lang. Pagka germinate niya pa lang, full strength na kami. So therefore, yung mga seedlings dito meant for your bed, ang ginagawa nyo, okay na siya, no? Transplant, diretso agad sa bed. Contrary dun sa iba naman, ang ginagawa, kung nagsumusunod sila hardening, wala nang masama sa pagsunod sa hardening. Ang ginagawa nila, yung ganyan, ilipat mo na sa cup, itatabi muna, tapos dun sila mag-a-adjust ngayon. Doon sila mag-a-adjust ng nuts. Ng nuts, yung strength. So sa inyo, tinanggal niyo yung step niyo, diniretso ninyo. Which is ingenious, which is basically smart. Kasi of course, this is business. You need a faster turnaround. Yun eh. Hence, you also ventured into the seedling selling. Pag deliver namin yan doon madalas kasi sa Santa Cruz kami Santa Cruz, yan, maraming bumibili sa amin yan. Pag dineliver namin yan, dapat medyo malakas na. Kasi syempre, pagdating doon, iba na naman yung environment. Even though sanay sila sa Tsaka hindi nila alam na half strength yung ginamit namin. So, paglipat nila sa system nila doon, tapos full strength na maninibago. Malaki yung chance na mamamatay sila. Of course, in the business sense, that is not good on their part. It is also not good on your part. Kasi sa isipin nila na hindi kami nagbenta kami ng seedling na may sakit. Yeah. I totally understand, bro. Bro, last question. Is there anything that we should know about, pare? Para mas masiguro namin na, kasi dalawa kasi yung mortality na pinag-uusapan. Okay, una, yung sa sowing. Doon pa lang meron ng germination rate na pinag-uusapan, yung mortality rate and all. Ngayon, pag tumubo na sila, ibang usapan naman kasi ibang handling yun di ba? So, do you have any suggestion, bro, recommendations on what we can do, what our growers can do, yung ating mga gustong magsimula para mas mapadali? Kasi syempre, alam mo naman, pag nag-uumpisa ka, na-experience mo kagad yung hindi maganda, chances, give up ka na. And that is one thing that we want to eliminate. Para meron silang good chance of success rate. So yun, kami dito, halos lahat yata na-experience na namin, sir. Lahat ng disease, lahat ng problema. Hindi ko naman sinasabing kami dito, expert na kami dito. Pero it's a learning process. It's an endless learning process. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin kami. So, ayun, isa sa mga nakatulong talaga sa amin is pag ganitong, pag nagbo-bottom watering na kami, pagka ganitong stage na siya. This is about 1 week. Ganyan, 5 days, ganyan. Yung bottom watering namin is sinasamahan namin ng Sobamo. Ay, nabanggit nga rin ni Roger. Na sinasamahan na niya for added protection. Yun kasi yung Sobamo is maganda talaga siya sa mga fungus. Good to know, brother. Good to know. Kasi yung dati sobrang yung algae talaga. Yung algae talaga, yan. Yung dito, ito tulad nito, ayan. Namamatayan kami talaga dito sa gilid na to. I see. Tulad nito, yan. Yeah. Good to know, pare, that Sobamo really works. So nag-participate pala kayo doon sa aming trial. Ang ginagawa namin ngayon, sir, lang naman, small amount lang kasi yung doon sa instruction niya. Isang kalahating kutsarita, 20 liters, di ba? Yeah. So, correct. stay mo lang ng isang 2 hours. 2 hours. Tapos nilalagay namin siya doon. Molasses, nilalagay namin siya doon sa blue na drum na yun. Doon na may pinaka-reservoir mo na, meron siya doon. 200 liters na yan. Tapos, since yung sabi nga ni NutriHydro is nag-generate ng good bacteria pa yan. Yes, nagpaparami siya because it's a numbers game when it comes to, because it's good bacteria. The bigger population that you have, the bigger chances of controlling the problems that you have. It's a numbers game basically, bro. So, ang ginagawa namin, pag naubos na yung 200, ganun lang. Paulit-ulit lang. It's a cycle. I see. So, yun pala ang isa sa ginagawa, brother. Kung napapansin mo, wala na kaming fungus dito. So, good maganda talaga. Especially kasi kapag na-expose sa elements sa arawan, magkakaroon talaga ng ganun. And of course, that's, yun yung, that is why,
Bebas was designed to do. Yun yung yun yung reason para kaya siya ginawa. It's to combat that because definitely nga because the exposure sa sunlight it's physics. Magkakaroon ka ng algae formation. So ayun. Sir Mario, thank you so much. Thank you so much sa pang-aabala namin. Bigyan ulit kami ng bagong oras. Tapos bro, any parting words ating mga newbies, ating mga growers, bro? So, ano lang, no? Pag mag-i-start kayo ng ganitong hobby or business or like, kung personal consumption lang, so, pag nagkamali, wag lang ma-discourage. Part yun ng learning process. So, marami kayong challenges na makakaharap along the way. Pero yun nga, magtanong lang lagi sa mga nakakaalam. Doon sa community natin, sa NutriHydro page, laging may sumasagot doon. Sa grupo natin, Next Generation of Growers. Message lang kayo. Message lang kung anong mga tanong. Lagi may sumasagot doon, lalo na si Sir Nathan. Napaka-active nun. So, yun. Kahit na anong tanong, scientific basis lang tayo doon. Yes. Mga tayong hula-hula. So, good to know. So, yun. Tapos, ano lang, like, samahan nyo lang ng konting pagmamahal sa ginagawa nyo. Sasucceed din yan. What a very inspiring words. So, again, Bara, thank you so much. No problem, sir. So much. And, there you have it, bro. I hope you've learned a lot sa aming maikling discussion about the sowing, particularly sa using yung raw seeds siya, diba? Kasi a lot gamit ng pesticides. Even myself, ngayon ko lang na-experience yung gano'n. And aside from that, it's about yung kung ano yung kailangang i-prepare, ano yung kailangang i-consider when preparing your nursery. Importante rin yun. Okay? So, that's it for now and hope to see you again on the next class. Thank you.